Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Hindi na kailangang maglabas pa ng medical bulletin ukol sa kondisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang posisyon ng palasyo sa gitna na rin ng paglutang ng iba't ibang espekulasyon ukol sa tunay na estado ng kalusugan ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ayon sa doktor ng Pangulo, hindi naman nakamamatay ang iniinda nitong sakit na diverticulitis o pamamaga ng isang bahagi ng large intestine. Hinimok ni Yusek Castro ang publiko na umasa sa impormasyon mula sa palasyo kasabay ng pagtanggi sa kumakalat na ulat na di umano'y paglala ng kalagayan ng Pangulo. Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. Batay sa konstitusyon, obligado ang Pangulo na ipaalam sa publiko ang lagay ng kanyang kalusugan kung may malalang sakit. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, inaasahan na sa mga susunod na linggo ay tuluyan ng gagaling si Pangulong Marcos. Base na rin ito sa kanyang naging karanasan. Well, it's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. You know, last year I also had diverticulitis. I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. Ha? And I had downtime of a week for each episode at that time. So now I'm fully recovered and I think in the next few weeks the president will be fully recovered. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging issue ang paglalabas ng medical bulletin ng Pangulo ng Bansa. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang petisyon ang inihain sa Korte Suprema na humihiling na isapubliko ang tunay na kalusugan nito. Ngunit dinismiss ito ng Supreme Court dahil sa kawalan ng merito at biguring napatunayan ng petitioner na may obligasyon ng Pangulo na ilabas ang kanyang kalagayang pangkalusugan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.